Okay. Ito ang live update. Kumpara sa nakaraan nung nakitang linggo. Patay ang ilaw at napakasama naman talaga. Kung tutuusin, wala kasing suklay. Nasaan yung suklay? So okay, panibagong video na naman tayo. Panibagong gagawin na naman natin na video ay yung patungkol sa iilang mga bagay. Bakit? Una sa lahat, sinasamantala ko na habang nandun ako sa Maynila. Papayagan mo. Hindi rin papayagan mo yun. Yung pera, akin, walang bayad sa akin. Saan? Nakapabot lang kasi 1.5. Akin. Yung pera, ulubin natin ito. Alin? Kanya ako ng pin. Ito pa nakasin ko. Walang bayad sa akin. Kasi lang, yung ano, yung Wi-Fi. Bukas! Acting tayo ng panibago. Paanong acting nga ba yung gagawin? So napaka-simple. Kahit sa puno, pwede ako mag-live video. Basta hindi tutumba. Pwede naman yan. Ay, nako. Huwag lang sa mortal kong kaaway na si Ishi. Nag-alamang sa inyo. Ay nga. Alamang pinyo. Yes. Pabagsak cellphone ko yan.
if reality will be di may maganda. Malinagong video. Ako si Anluar at nandito ngayon sa kanila. Bagamat may mga assignments pa na dapat gagawin, mas pinabuti ko na muna na isang tabi yun sa pamamagitan ng pagsama sa mga magulang ko na dito muna umistay ng isang araw. Bakit? Kasi yun naman talaga nararapat. Diba? Kasi babalik na ulit kami ng Manila. Kaya ngayon pa lang nadala yung ito, hindi naman. Sumasakit yung ulo. Sumasakit yung ulo ko. Okay, sumasakit ang ulo ko. So, ganyan lang. Sabi, isa. Nandito na ako. Sa bahay ko. Gumagawa ng video. And surprisingly, ay hindi naman nakakagulat. Kumbaga parang ano mo lang siya. Ako parang tataob yata yung cellphone ko. Kailangan ko ng matibay na mapapatungan kasi kung hindi, mawawalan tayo ng anong tawag yan? Ayan, okay na yan. Habang bata pa ako, nilalive video ko na yung sarili ko mag-isa kasi pag tumanda na ako, di na ito mauulit eh. Kumbaga parang isang beses lang siyang mangyayari tulad nito. Dito lang, kumbaga kung dito ako nakatira ngayon, baka sa susunod hindi na. Kasi hindi mo masasabi ang buhay. Kung ano yung darating sa buhay mo na ganyan, ano yung darating sa buhay mo na ganito, hindi mo pa masasabi. Pero mas mabuti ng ganun. Kasi parang may dahilan naman, di ba? May dahilan naman kung bakit ginawa yun. Kaya okay na rin. Mas katanggap-tanggap na rin. Kaya kapag umaharap ako sa inyo, ito, kasi
yung paglalay video ko na to, itong paglalay video ko, hindi lang to basta vlog, kundi ito ay remembrance ko din. Unang-una yun remembrance. Paano yung pag wala na ako? Diba? So ibig sabihin, wala man lang existence na nabuhay ako sa mundo. Wala man lang existence o mga larawan o mga video na nabuhay ako. Kaya dapat, oo, tama naman yung ginagawa ng iba. Pero yung, ano kasi, yung edit lang, video na may kasamang edit, parang hindi siya cool eh. Sa totoo lang, mas cool pa rin kung wala siyang ano muna. Kung walang mga tunog, walang music, mas cool yun. Tsaka mo na lang siya lalagyan ng music o i-re-edit kapag gagawin mo na. Pero kapag gagawa ka ng video, yung sa original ka muna magsisimula. Kasi ganun ako eh. Dito ako, yan, sa live video ako nagsisimula. Kasi mas maganda naman yun eh. Okay, baka may magtanong sa akin ng ganito. Andrew, bakit ka nga ba ganyan magsalita? Ganito ako magsalita kasi yung pakikipag-usap ko depende sa kausap ko. Kung matino ba to, kung medyo ano ba to, medyo parang ewan kausap, basta ganun. Kung palabiro ka, palabiro din ako. Kasi yung mali yung pagkakaintindi sa akin ng iba, mali yung pagkakakilala sa akin ng iba. Hindi naman ako masamang tao eh. 'Di ba? Hindi naman ako basagulerong tao. Ano lang eh, parang normal lang siya. Tulad ngayon, nakaupo ko nasa harap ng camera. Ganyan lang. Kayo yung kaharap ko habang naka-live video ko. Di ba? At least nalalaman nyo na habang nagkakwento ako sa harap ninyo na nagla-live video. At least nalalaman nyo na habang nandito ako sa harap ng camera, nagla-live video, may natututunan kayo. Ano yun? Ano yun mga bagay na dapat matutunan na hindi rin naman galing sa akin? Actually, yung mga bagay na natututunan ko, yun yung ginagamit ko. Wala sa kaalaman, papunta sa salita, papunta sa gawa. Ngayon, tatlo yun sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano yun? Unang iisipin mo doon, talino. Gusto mo gumala? Sayang. Mainit. Gagala lang eh. Okay, balik tayo sa usapan. Sa ngayon, nakaharap ako dito sa inyo, sa camera, naka-live video. Okay? Kasi ang gusto kong mangyari dito, habang nandito kayo nanonood sa akin ng live video, may matutunan kayo. Ano yun? Maging positibo lang kayo sa buhay. Huwag kayong susuko. Kasi ako, never kong isusuko yung pag-aaral ko. Never kong isusuko yung pangarap ko. Napakasimple lang. Kasi balang araw, aanoy mo naman yung pag namatay ka na, di ba? Wala. Magiging kasalanan mo palalo pag hindi ka hindi ka kumilos. Minsan binatang Andrew, minsan bilang isang binatang Andrew, sakit din ako sa ulo ng mga magulang ko at inaamin ko naman. Bakit kamo? Dahil yung isip ko mabagal mag-response yung isip ko. Ganon. Na dahilan kung bakit patanga-tanga lagi ako sa lahat ng mga bagay. Saan yon? Sa lahat. Sa school, sa bahay, sa trabaho, o sa kahit saan, kahit sa sarili ko nga eh. 'Di ba? Minsan naliligo ako sa ikalawa, sa ikatlong araw na. Totoo 'yun. Tapos may mga araw din na sisipagan akong kumilos. Oo. Minsan sisipag ako sa ganito, sisipagan akong maghugas ng plato. 'Yun. Minsan hindi. Nakahilata lang. 'Yun. Yung mga ganung bagay, ano naman, parang normal siya na hindi siya normal. Normal kasi laging nakikita. Hindi normal kasi yung ugali na ganon, gine-generalize. Kumbaga parang tinatatak sa isipan ng bawat Pilipino. Pero hindi naman talaga dapat yun ang mangyari. Pero kung
ito pa, may isa pa. Pero kung tatanungin nyo ako sa mga bagay na kung ano ba talaga yan dapat kong gawin, ano ba talaga yung gusto ko, ang pangarap ko ay maging martial artist. Bakit? Kwento ko sa inyo ito pa ulit ko na ito sinasabi. Pero para sa mga hindi nakakaalam, kukwento ko na ulit. Nung grade 2 ako, may dalawa akong kaklase na bubuli sa school. Ang pangalan nun ay Aljun Mendoza. Okay, Aljun Mendoza. Tapos yung isa dyan doon may kumpal. Bakit ako binubuli? Dahil inggitero yung mga yun sa akin. Yung naalala nyo, hindi pala, ako lang pala. Naalala ko, pauwi ako nun. Sinusundan ako ng kaklase ko. Tapos pinalagay niya yung pera ko doon sa likod, doon sa may bulsa sa likod ng bag. Jansport pa yung bag ko nun kulay orange. Nilagay ko nga. Tapos may nararamdaman akong parang kumukuha sa likod. Tapos bigla na lang nawala. Pagkapasok ko kinabukasan, tinanong ko kung sino yung sa mga kaklase ko yung kumuha ng 20 pesos yun Walang umamin. Ang katangahan ko doon, nilagay ko talaga sa bulsa ng bag yung pera ko. Okay. Pangalawa naman yung sa lapis. Natusok ako ng kaklase kong si John Lloyd, may kumpal ng lapis. So eto yun siya, nung grade 2, 9 years old. Eto yun siya. Ito yun siya. Ito yun. Yun. Ito. Ito, ayan, butas niya. Natusok ako niyan. Kainis nga Di ko nga alam kung bakit niya ginawa sa akin yun. Malay ko ba? Grade 3, wala naman masyado nang bubuli sa akin nung grade 3. Nung grade 4, ito pinakamalala. Grade 4, nagdala ako ng patalim sa school. Kinumpis ka ng teacher ako. Tapos umiiyak akong pauwi ng bahay kasi ayoko na. Dahil din sa pambubuli ng kaklase kong si John Lloyd Abordo naman. Tapos si Crucial, yung kasama niya, si Bongo Crucial. Tanda ako yung mga yun, sus. Bakit ko naman makakalimutan yun? Matalas yung memorya ko pagdating sa ganyan Natatandaan ko lahat, mga taong gumawa sa kanyan. Grade 5. Nang dahil sa ginawa nilang yun, di nga ako makalaban nun Dahil sa ginawa nilang yun, naghanap ako na magiging inspirasyon ko. At doon ko natuklasan si Bruce Lee. Siya yung naka-impluwensya sa akin ng gusto kung bakit ganito ako ngayon. Mula pa noon hanggang ngayon, mga since 2018 or 2019, siya naka-impluwensya sa akin. And dahil sa kanya kaya ako nagkakarate. And dahil sa kanya kaya pangarap ko maging martial artist. Hindi lang martial artist, kundi maging artista din. Maging artista at maging guro din. Maging guro sa pagtuturo, hindi yung pagtuturo sa paralan, hindi. Pagtuturo din ng karate, maging master. Kasi alam mo yun, okay. Alam mo yun, malaki ang advancement nun pag naging grandmaster ka na. So, fast forward tayo, grade 8 na ako. Grade 8 na ako, itong March 2023, fast forward tayo. Nagkaroon ng project sa school. Okay, fast forward. Upo! Sige, fast forward tayo, March 8, 2023. Nagkaroon ng project sa school, sa covered court sa may Santa Catalina National High School. Nagkaroon ng project. Naglalaro kami ng dalawa kong kaklase na si Gerald Ongog, tapos ako. Tapos yung isa naman si John Dexter Indrinal, sinasaway na kami at pinapatahimik na kami. Tapos nung hindi niya kami masaway, bigla na lang siyang nanuntok, 'di ba? Nung sinuntok ako, sinuntok ko din. 'Di ba? Sabay ginantihan ko ng sipa. Ginantihan ko ng sipa 'yun Tapos tinawag niya yung isa pa naming kaklase na si John Mark Ramilo. Tapos tinawag niya rin yung isa pang yung isa pang kaibigan nila na taga ibang section, si Kurt.
Si Kurt, nakagapos ako kay Kurt, nakaganyan ako habang gusto kong sipain ni Indrinal. Tapos gusto rin akong suntukin ni Ramilo. Alam mo yun. Buti na ilagan ko yun eh. Nasipa ko yun sa ano, nasipa ko yun dito. Eto kaliwa to. Baliktad lang kasi yung camera, kaliwa to. Yan. Baliktad lang yun sa effect ng camera. Pero kaliwa to nasipa ko doon dito sa kaliwa. Yun. Buti nga nagantihan ko siya eh. Isa pa si Ramilo, nasapa ko din yun sa mukha. Umabot ngayon hanggang sa dulo, hanggang dun sa may classroom ng ibang section, sa may grade 9 ata. Grabe. Napakalala nung nangyari. Tapos bukod sa sinipa ko, nasipa ko din yung brace ni Indrinal. Nasipa ko din yung brace niya, tapos nagpatuloy yung suntukan namin. Marami nang nanonood, marami ng mga taong nanonood. Lahat ng Santa Catalinians, mga teachers, pati principal, nanonood na din, pati mga working student. Nanonood din sa amin, sa suntukan namin. Inawat na kami ng gwardiya. Pero bago kami maawat ng gwardiya, nasipa ko pa yun dito sa may damit. Nasipa ko yun. Tapos nung nasipa ko, nandun pala yung cellphone, basag. Kinabukasan, sinisingil ako ng 1,000. Diba? Pag hindi raw ako nakapagbayad ng 1,000, ipapag-guidance daw ako. Ako? Magbabayad? Self-defense lang naman yung ginawa ko. Naku. Kaya hindi pwede yun. Bali, yun na nga. Pagkatapos noon, napag-guidance kami parehas. Hindi man lang sumipot yung magulang ng kaklase ko eh. 3 yun sila. Pero yung sa kasuntukan ko lang talaga yung pinapadala yung magulang. At yung mama ko dumalo. Yung sa kanya hindi. Grabe nga yung nangyari. Kinabukasan, March 9, pinalipat ako ng section. Mula sa Santol, pinalipat ako ng section Avocado. Sa Avocado, wala naman, okay naman. Di naman masyado. Yung pambubuli, salita lang naman. Tapos nagwawala din ako. Yun yung kahinaan ko eh. Nagwawala ako kapag nabubuli. Pero kontrolado ko na yan kasi ngayon senior high na ako, grade 11 senior. Grade 11 ICT animation na ako eh. Pero nung grade 8 talaga, napakalala nung nangyari sa akin. Yun ang isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buhay ko kasi yun nga, napakatindi nun. Hindi ko yun makakalimutan. Kaya nagpasya ako na pagkatapos kong mag-aaral ako ng martial arts at magtatrabaho at mangingibang bansa ako. Pupunta ako sa mga sikat na bansa. Basta ibang bansa kahit hindi sikat na bansa. Ganun. Pupunta ako ng ibang bansa tulad ng Rome, Italy, Hong Kong. Pupunta akong Japan, punta akong Amerika, punta akong Canada, ganyan. Kahit saan. Yung parang travel in around the world. Gusto ko maranasan yun. Tsaka hindi lang travel around the world yung gusto ko, kundi makapagtrabaho din. Kasi alam nyo, ang buhay dito sa Pilipinas napakahirap. Dahil sa mga korap na politiko. Kaya mabagal umusad ang bansa. Kasalanan din ng presidente kung bakit hindi rin umusad ang bansa. Kilala niyo yung presidente tinutukoy ko? Walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Ang ginawa lang naman ni Aguinaldo ay pinapatay niya si Andres Bonifacio. Tapos General Luna. Dapat na pag-asa ng bayan. Dapat na pag-asa ng bayan ng bansang Pilipinas. Pinapatay niya 'yon. Sa pamamagitan ng mga Kabitenyong naiwan sa Cabanatuan City. Pag-asa sanay ng bayan. Wala yan. Kasalanan niya ng mga korap na politiko na nanunungkulan sa bansa. Kaya tayo o kayo na nanonood, kundi lahat tayo o kami bilang mga kabataan, magpursige tayo para sa pangarap natin na makamit ito, nang sa gayon hindi maghirap yung mga susunod na henerasyon natin
pati yung susunod na salin lahi, kasi mahirap na. Ang hirap ng buhay dito sa bansa kapag wala kang pinag-aralan. Isipin mo, papasok ka sa isang kumpanya na mataas ang standards, daig pa yung astronaut sa dami ng requirements na kailangan tanggapin. Kumbaga, pasalin-salin yan eh. Pasalin-salin yan. Ano pa? Ano pa ba? Napakadami nun eh. Yung West Philippine Sea na inaagaw ng China, hindi totoo yun. Dahil nanalo tayo mga Pilipino sa tribunal, sa International Court of Justice, sa atin ang teritoryo ng West Philippine Sea. Kaya nga West Philippine Sea. So ang China, inaangkin yun sa pamamagitan ng 9-dash line na itinalaga nila. Nasa kasaysayan daw nila kuno. Pero nung 1990s, gusto lang daw nila makiupa. Hindi pala makiupa. Yung parang pamahayan lang, hindi rin. Pero nung 1990s, gusto lang muna sumilong ng mga Chino sa bansa natin. Sa pamamagitan ng pag-rescue sa kanila. Yun. Hanggang sa naging kanila na daw kuno yung teritoryo natin. At patuloy na kinukuha yung mga isla natin dito sa bansa. Kaya nga nung marinig ko yung talumpati ni Marcos na ang West Philippine Sea ay sariling atin, doon ako natuwa. Lalo na yung pagpapatayo ng mga pogo. Ayan. Doon din ako natuwa. Pagbaban. Ang pagbabawal sa lahat ng pogo sa bansa. Doon ako natuwa. Kasi dahil sa pogo niya, kaya naghihirap din ng bansa eh. Isa yun sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang bansa. Dahil sa mga online pasugalan. Kaya tayo, bilang mga kabataan, sana maging aware tayo sa nangyayari sa ating bansa. Kasi yung mga bilihin ngayon mataas. 'Di ba? Napakahirap mabuhay kapag wala kang pera, kapag wala kang kita. Kapag wala kang pera, wala kang pagkain. Aasa ka lang sa tulong ng ibang tao na magmamalasakit sa'yo na may mabuting puso. Kaya iba pa rin yung may sarili kang diskarte sa buhay, nasasamahan mo ng talino. Kasi kung wala kang talino, wala kang diskarte. 'Di ba? Bonus yung diploma. Pagsasabay natin, ako kung tatanungin nyo, kung diploma yung diskarte, parehas. Parehas kung pipiliin. Bakit? Kasi habang dumidiskarte ka, napapakinabangan mo yung diploma. At habang napapakinabangan mo yung diploma, nagagamit mo naman yung diskarte. Parang sumicirculate lang siya, umiikot lang siya, balance. Yun. Kasi kung diskarte lang, wala. Matutulad ka sa mga mga klase ng trabaho ng mga construction worker. Yung mga nagpapakahirap magbilad sa araw. Pero pinapasalamatan ko sila, hindi naman sa minamalit yung trabaho nila. Napakahirap na kasi ng trabaho ng construction worker. Sa totoo lang. Pasensya na. Hindi ko nilalait yung trabaho ng mga mabababa. Wala akong intensyong masama. Ang gusto ko lang iparating, yung maayos na buhay. Yung hindi kayo mamatay na mahirap. Yun yung gusto kong iparating. Kasi inutos yan eh. May utos sa Biblia na kasalanan daw ang mamatay na mahirap. Kaya ngayon pa lang, magpupursige na magtrabaho habang bata pa lang. Nang sa ganon, yung utak na de-develop. Yun lang naman yung gusto ko eh. Tulad nito, ngayon, nagsasalita ako sa harapan ninyo. Habang nandito sa live video, at least meron kayong natututunan. May naipaparating ako sa inyo na kung ano man yung gusto kong iparating. Hindi man ako maging sikat, pero at least nagawa ko naman yung gusto kong, nasabi ko naman yung gusto kong sabihin. 'Di ba? Naiparating ko naman yung gusto kong iparating sa inyo. May naibahagi man ako, may na-inspire man ako. Kaya ang lesson dito, huwag kayong susuko, palagi kayong maging masaya. Piliin niyo maging masaya. Okay? Yun lang naman yung gusto ko. Tsaka,
yung pagtulong kasi, hindi yung kinukunan eh, hindi yung binibidyohan, hindi yun ipinagsasabi. Hayaan mong ang Diyos ang mismong maggantimpala sa'yo. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa'yo na magaling ka. O, huwag mong pupurihin yung sarili mo. Kasi ang tawag doon ay kayabangan. Oo. Yan ang katotohanan, yan ang realidad. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa'yo. Hayaan mong ibang tao makakita sa'yo ng kabutihan mo. Hayaan mo lang, huwag may pagsasabi. Kahit pa sa pinaka-pinagkakatiwalaan mong kaibigan, wag. Kayabangan yon, kasalanan yon. Tama yun. Hindi yung tutulong ka lang kapag nakabidyo kasi ang tawag doon ay pakitang tao. Pakitang tao ang tawag doon eh. Kaya ako, ang panuntunan ko, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos na trabaho, maganda, makapaglakbay, magkaroon ng masaya at maayos na relasyon sa pamilya, at magkaroon ng future, magkaroon ng sariling pamilya. Sa pamilya ko, mga magulang, kapatid, yun. Sa sariling pamilya, asawa, mga anak, ganun. Kasi darating din naman yung araw na yun. Hindi naman habang buhay, bata tayo. Darating din yung araw na tatanda tayo, tsaka mamamatay, di ba? Masakit mang isipin, o nakakatawa, o nakakainis mang isipin. Pero yun ang totoo. Di ba? Lahat tayo dadaan sa kamatayan. Kaya hanggat buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Gumawa ka na ng kabutihan. Ako, sa totoo lang, wala naman akong masamang intensyon sa inyo. Wala naman akong masamang intensyon sa lahat ng mga nakakasalamuha ko. Depende na lang yan sa pagtrato sa akin. Tulad ng pakikipag-usap sa akin, 'di ba? Wala akong masamang intensyon. Nakadepende na lang yan sa utak ng tao kung anong klaseng pakikitungo ba ang dapat niyang iharap sa isang tao. Ganun. Napakasimple lang. Yung mata ko, ang sakit na. Ang gusto ko lang naman ay umangat tayong lahat. Kaya kapag sinabi ko, paninindigan ko yun. Tulad ngayon. Ay, may mga kaklase ako ngayon. Anong grade ko ngayon? Grade 11 ako ngayon. Anong strand ko? ICT Animation. Okay, yun ang strand ko. Kung kailan may nakilala na akong bagong kaklase, bagong teacher, bagong environment, tsaka pa mawawala. Kasi isang buwan lang itatagal ko dun eh. Sa ano yun eh, sa Santa Lucia Senior High School. Oh, shout out sa mga taga Santa Lucia Senior High School. Binabati ko kayo na kundi dahil sa inyo, hindi ako makakapagtapos sa pag-aaral ko at hindi ko may tutungtungan sarili ko sa kung nasaan man ako ngayon. Salamat sa inyo, Santa Lucia, at salamat sa inyo lahat na tumulong sa akin na maabot ang pangarap ko ngayon. Okay, dahil sa inyo, kaya ako naabot to kung ano man ang meron ako ngayon. Sometimes, may mga bagay sa buhay ko na dapat kontento ako at hindi ako dapat na makontento. Paano yon? Dapat ako matutong makontento sa mga bagay na meron ako ngayon. Ito makokontento ko, pero at the same time, hindi rin ako dapat makontento. Makokontento ko sa bagay na meron ako ngayon at hindi ako makokontento sa buhay na meron ako ngayon. Di ba parang magulo? Ibig ko sabihin, tataasan ko na yung pangarap ko kasi isang beses lang ako mabubuhay dito sa mundo. Kaya dapat yung maging mindset nyo, ganun din. Di ba? Papaangatin na. Naantok ako. Minsan nakakapagod din magpaliwanag. Naglalakad si Tita. Ganun lang. Kamusta? Ako si Andrew Carl C. Badinas, 18 years old, ipananganak nung
Kamusta? Ako si Andrew Carl C. Badinas. Ipinanganak noong April 19, 2006 at 18 taong gulang na ako ngayon. At syempre, hindi naman habang buhay, 18 taong gulang naman ako, no? Kaya habang tumatagal, nadadagdagan ng edad ko. Maaaring next year, o yun, totoong mangyari yun. Kamusta na kayo dyan? Sa lahat, kamusta kayo? Shoutout sa inyong lahat na mga nanonood ng video na to ngayon. Mapaluma man tong video na to, mapabago sa inyong paningin. At least, mahalaga na makita nyo yung video na to. Para na rin aware kayo. Di ba? Ako kaya kung ulitin ko kaya ako ginagawa ang live video na to o ang pagbibideo for remembrance. Yun. Yun ang unang-una kong dahilan kung bakit gumagawa ako ng live video for remembrance. Makapagbigay ako ng magandang payo. Kasi kung ihalin tulad tong sinasabi ko na to para tong podcast. Pero hindi to podcast. Kasi i-edit ko pa to eh. May gagawin pa ako dito. Kaya sa mga taong nagsasakripisyo para sa amin, para na lalo na sa akin, salamat sa inyo at na-appreciate ko yun. Akala nyo lang na binabaliwala ko yun, pero hindi. Balang araw, matutulungan ko din kayo kung ano yung tinulong nyo sa akin. Yung sasapat. Oo. Bilang tulong, magbibigay ako ng speech. Bala ko kasing gumawa ng public speaking sa mga schools, ganyan. Para makapagbigay ng inspirasyon. Lalo na kapag nakagraduate na ako, ganyan. Kasi yun naman ang gusto ko makagraduate. Makagraduate ng senior high, makagraduate sa pagiging estudyante ng college. Ganun. Wala nang iba. Gusto ko rin maabot yung pagiging worker o yung pagiging trabahador. Trabaho, makapagtrabaho sa opisina, makapag-voice, makapagturo ng martial arts, ay hindi pa. Makapag-martial arts, maging artista, makapag-voice over, yun. Yun yung mga hilig ko sa buhay. At kung tatanungin nyo kung anong talent ko, is pagkanta, pagdodrawing. Hindi ako marunong sumayaw. Oo. Sa totoo lang, hindi ako marunong sumayaw. Konti lang. Yung utak ko parang parang umaani. Ako. Patingin nga ng happy face. Yee. Happy face. Hindi, ako lang to. Ako lang to, si Andrew, na mahal na mahal ka. Oh, ganun di ba? Parang gusto nyo akong sumali sa uso nyo. Sa totoo lang, di talaga ako sanay sa uso. Hindi ako sabay sa uso. Kumbaga nakikiuso na ako. Para syempre, di ba, may matawag naman ako sa salitang pakikisama. Di ba? May pakikisama ganun. Alang-alang sa pakikisama. Sabayan o sakyan yung trip. O diba? Ako ganyan. O yan, diba? Maganda. Hello sa inyo. Namimiss ko na kayo. Mamimiss ko kayong lahat. Kayo na mga may iwan ko sa senior high, mamimiss ko kayo. Magkaklase man, mamimiss ko kayong lahat. Kayo na mga kaklase ko ngayon sa senior high. Kung magkikita man ulit tayo, sana maging masaya. Hindi man maging magkaklase, kundi maging magkaibigan, maging magka-close. Yun, parang isang pamilya din. Yun yung gusto ko. Napakaganda nun, napakagandang paraan nun. Kung
At ako nga pala, si Happy Face. Ayan, ang tawag sa akin ay Happy Face. Bakit nga ba ako tinawag na Happy Face? Unang-una, masayahin akong tao. Siyempre, mahalata naman yan eh. Mahalata yan ng mga nakakakilala sa akin. Yung pagiging masayahin kong tao. Oo. Marami nakakahalatahan yan. Yes. Yung pagiging masayahin ko, yung pagiging ano ko. Ngayon, dito na tayo. Di ba? Napakagaling ng mga payo ko. Okay naman, di ba? Di naman masama. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na pag-igihan natin mabuti at mag-aral tayong mabuti para sa ikakabuti ng lahat. Okay na ba yan? Maganda naman yung background. Thank God I found you. I was lost without you. Every wish and every dream somehow became reality when you brought the sunlight, completed my whole life, my overwhelmed. Diba? Ganun lang kumanta. At isa pa, nakatayo naman para mas maganda, diba? Ayan, nakatayo. May ibanat ang katawan. O, diba? Mas maganda na yung forma na ganyan. Sayang, wala akong sunglasses. Gusto ko pa naman sana mag-sunglasses. Ganun lang kasimple. Gumagawa ako ng maraming live video for my remembrance. Yun. Kapag kinukunan ko yung sarili ko, masaya ako. Kasi namomonitor ko yung buhay ko. Diba? Na hanggat maaga hanggat maaga nakikita ko na yung sarili ko habang bata pa lang. Sa tingin nyo, pogi ba ako pag ganito? Diba? Okay naman. Ito, sasapakin ko lang. Yun lang. Ganito lang. Ganun lang.
Wala akong magawa sa bahay. Hindi. Gusto ko nang kumain, nagugutom na ako. Okay naman ako, di ba? Life update. Oh, di ba? Mas mabuti na din ko. Nagla-live video ko para maganda. Gumagawa ako ng mahabang live video for my content and for my remembrance. Ulitin ko, for my remembrance. Okay, gusto niyo na pa ako makita? Ayan na. Sana makahabol ako sa mga assignment ko. Ha? Kasi isang araw ako hindi pumasok eh. Okay ba yan? Isabihin mo sa akin lahat ng assignment, ha? Ha? Para goods tayo. Sige. Alam mo naman, pag di ako nakapasok dyan, baka ma-drop out na ako sa loob ng 1 linggo. So, hindi ang mangyayari niyan, hindi na matutuloy ang pag-aaral ko. Kaya hanggat maaga, magawa na. Kasi yung mga gamit ko na pang school, nasa bahay. Hindi dito ha. Nasa Maynila pa. Kaya hindi ako makapagsulat ng mga assignments. Kasi hindi ko naman siya dala. Hindi ko naman siya dala. Bukas na lang ulit. May kukwento pa sana ako sa inyo eh. Ang sakit ng likod ko. Ayun. Masakit. Masakit yung likod ko, tinitiis ko lang. Di ba? Mas maganda na yun. Kaysa naman ganito yung klase ng damit na suot ko. Mahal ko ka. Tsaka never kong pinangarap na maging bakla. Binata. Binatang walang asawa. Jowa lang meron. Maganda na yung wow. Sa susunod, pag umacting ako, kaya sasabihin ko yan sa mga susunod kong video eh. Papaliwanag ko yan.
Papaliwanag ko na maayos kung paano gumagana. Yun lang. Sa ngayon... Ow! Ano ba tong barrier na to? Uy! Ano to? Ano to? Hirap. Ganun lang kasimple. Kabilis tumakbo. Kakain mo na ako. Paalam na. Lobat na ako eh. Lobat na ako, promise. Ito ko na.